Mga kababayan, meron po tayo ngayong pinaka-latest na weather update sa lagay ho ng ating panahon. Dalawang low pressure area po ang ating minomonitor. Meron pong nasa loob ng ating bansa at meron naman pong nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon po alamin natin kung madedevelop bilang isang tropical depression o mahinang bagyo alinman dyan sa dalawang low pressure area. Alamin din natin ang mga lugar na apektado ng trough extension po ng hangin ng LPA, gain din ng easterly so malinsangang hangin na nanggagaling ho sa may karagatang Pasipiko. Pero bago ho natin simulan, huwag niyo kakalimutan ho muna na i-like at i-share ang ating update. Maraming salamat po. Unahin na muna natin ito pong LPA na nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Actually, itong LPA po, nagkaroon po ito ng direktang tama, no? Sa ilang bahagi po ito ng vicinity ng Baaw, Camarines Sur. At kung makikita ho ninyo yung mga ulap po na yan ay nagpapaulan na. Hindi lamang po dyan sa ilang bahagi po ng Baaw, Camarines Sur, kasama sa mga apektado nito ang Metro Manila at ilang bahagi pa po ng Luzon. Samantalang ito naman pong LPA na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay meron pong lokasyon na 1,580 kilometers east of Eastern Visayas. Yang dalawang LPA po na yan, parehas po na unlikely o nasa pinakamababang kategorya po ng low pressure area. Ibig sabihin, within the next 12 to 24 hours ay maliit ang tsansa nito na ma-develop bilang isang mahinang bagyo o tropical depression. Sa tinatawag po na forecast weather condition ho na inilabas ho ng Pag-asa, bukod dyan po sa LPA na yan, aktibo rin po ngayon ng easterlies o malinsangang hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. Alamin muna natin yung mga lugar na apektado ng trough or extension po ng hangin ng low pressure area. Sa area po ng Metro Manila, ayan po, i-zoom in po natin sa Central Luzon, kasama po ang Calabarzon, Bicol Region, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon at Marinduque. Ngayong hapon po ng Miyerkules hanggang bukas po ng hapon ay makakaranas po ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po yung sa trough or extension po ng hangin ng low pressure area. Kaya naman yung mga lugar ho na binanggit ko ay mag-ingat po sa banta ng mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area. Kung sakaling mas lumakas pa ang mga pag-uulan, moderate to heavy rains ang ating monitor lalo ho sa hapon at sa gabi. Dito naman po sa area ng Cagayan, kasama ang Isabela, cloudy skies with scattered rains ang aasahan natin dyan dahil po sa epekto ng easterlies o malinsangang hangin na nanggagaling ho sa karagatang Pasipiko. Ito pong easterlies, no, ay nagbibigay ng malinsangang hangin at the same time nagpapaulan po ito lalo na po sa hapon. Dito lamang po sa parte, no, ng Central Luzon, ilang bahagi ng Metro Manila, pero ang malaking bahagi po ng Eastern Visayas at Mindanao hindi po apektado ng trough extension ng hangin po ng low pressure area. Maituturing natin na landfall scenario ito sa isang LPA pero hindi po sa isang bagyo. Sa area naman po ng Cordillera Administrative Region, kasama pong Ilocos Region, the rest po ng Cagayan Valley ay patuloy din po makakaranas ng cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa easterlies. Lagi ko po sinasabi sa inyo kapag nawalang habagat o ang epekto ng habagat at nangyari yung monsoon break, ngayon po naka-monsoon break tayo, ang pumapalit ho dyan ay etong easterlies o malinsangang hangin na nanggagaling ho sa karagatang Pasipiko. Ito namang isang low pressure area, kasabay naman niya ang epekto po ng ITCC o itong tinatawag natin na Intertropical Convergence Zone. Ang ITCC ho ay salubungan ng hangin sa Northern and Southern Hemisphere na siyang nakakaapekto at dagdag pag-ulan dyan po sa silangang bahagi ho ng Mindanao. Pero hindi pa naman agad-agad yan mararamdaman o mararanasan. Dito naman po sa nalalabing bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao, mag-ingat tayo lalo sa hapon ng mga banta ng mga local thunderstorms. Ang local thunderstorms po natin meron dalawang kategorya. Meron pong mahina at merong malakas. Yung malakas ho, maabot ng 1 hanggang sa 2 oras. Ngayon naman, marami ho nagtatanong, nasan daw yung super typhoon dito? Ito po, no? Dito po sa may bandang silangang bahagi po ng ating bansa, bagaman
bagamat ito malayo, no? Ito po yung tinatawag na Super Typhoon Dolphin, which is category 5 po ito na bagyo. Masyado itong malayo sa ating Philippine Area of Responsibility. Wala itong direktang epekto at hindi rin ito tatama sa ating bansa at hindi rin papasok sa PAR. Pero posible po na itong super typhoon po na nasa labas ng ating bansa ay humatak, no, ng mga bagyo na posibleng mabuo o ma-develop po sa ating karagatan o sa Philippine Sea. Tulad na lamang po itong LPA na yan, kahapon wala po yan. Pero dahil sa lakas ng hangin na meron po sa typhoon na Dolphin, nade-develop po yung mga hangin dito sa karagatang Pasipiko. Nakikita nyo naman, umaabot yung hangin yan hanggang dito. Kaya yung chance na magpa-ulan itong super typhoon na Dolphin ay mangyayari kung mas didikit pa siya sa ating area, no? Pero hindi na po yan lalapit dahil nga po ang direksyon nitong super typhoon na to ay papalayo po ng ating bansa. Ngayon naman balikan natin po, no, itong ating pinaka-area. Kung makikita nyo ho, no, bukod po dito sa low pressure area, dalawang LPA yan, inaasahan na sa mga susunod na mga oras within the next 12 to 24 hours ay malulusaw din po ito at mawawalan po ng direktang epekto. At gayon din, kapag nawala naman ng epekto po ng LPA o low pressure area, ang magpapaulan sa atin o magiging pangunahing weather system natin ay ang easterlies naman po o yung malinsang hangin na nanggagaling ho sa karagatang Pasipiko. Mag-ingat po tayo, lalo na yung mga nag-aasam na mga pag-uulan. Ito, nangyayari na po. Kaya yung mga low-lying area sa Metro Manila, yung mga crowded places dyan, maraming basura, linisin ho natin para hindi po yan pagmulan ng biglaang pong buhos ng mga pagbabaha, no? Kasi pag maraming basura sa kanal, yung mga plastic, bumabara yan at yun ang naging dahilan kung bakit merong mga mabibilis na area na ang binabaha o hugad kahit mahina po ang mga pag-ulan. So ngayon po mga kababayan, yan muna ang ating pinaka-short and latest update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po sa inyong patuloy po na pagsuporta.